Hi everyone! Isang maulan na hapon sa inyong lahat pagkatapos ng napakainit na umaga. Ngayon manonood ulit tayo ng paborito ninyong teleserye, Ang Abot Kamay na Pangarap, at nasa episode 331 na tayo ngayon. So before we proceed, let's take a quick look sa nakaraang mga nangyari. Gaya ng nakita natin, si Zoe ay in panic na sinabihan si Moira na nandun din sa tagpuan nila ni Boggs si Lynette. Parang nakipag-usap din si Boggs para doon ibigay yung lumang video ni RJ na naglalaman ng lihim nilang mag-aama, mag-ina. At samantalang si Balahaja nagpunta din sa hospital at nakita doon si Zoe pati si Lyndon. Ito naman si Lynette na discover niya na niloko siya ni Boggs. Hindi totoong cellphone ni RJ ang ibinigay sa kanya pagkatapos niyang ibayaran yung 1.5 million. Kasi yung totoong cellphone ni RJ ibinigay ni Boggs dito kay Moira dahil itinaas ni Boggs sa 2 million yung parang ransom money kapalit ng lumang cellphone ni RJ. So, sa kagugustuhan mabawi yung pera ni Annalyn at makuha pa rin yung cellphone, either of the two ay pinuntahan nila ni Josa at ni Annalyn si Boggs, pero nakatakas pa rin ito. At ito naman si Balahaja na pinuntahan si Moira, kinausap mismo si RJ. Ito pala, hindi pa pala nakatakas si Boggs. Kuya Boggs! Boggs! Kuya Boggs! Buksan mo to! Grabe, sana pasukin nila yun. Pwede naman tanggalin yung jealousy na yun eh. Diba? Teka, yung timer natin para hindi tayo ma-copyright. So, Boggs! Manloloko ka talagang hayop ka! Lumabas ka dyan! Sinisip Boggs! Parang awa mo na, Boggs! Lumabas ka na dyan! Ibalik mo na yung cellphone! pasukin Kuya mo. Boggs! Boggs! Kuya Boggs! Anong jealousy? Kuya Boggs, lumabas ka dyan, please! Kuya Boggs! Nawa natakasan na nga sila. Alam mo ba yung Balahaja na yun? Umabot hanggang apex. Ang kulit! Alam mo, mukhang pera lang talaga yung pulis na yun, kaya kung saan-saan nagpapakita. I promise you, he will not kill Doc Lyndon or anyone else for that matter. I hope you're right. He looks menacing, lalo na nung sinabihan niya si Doc Lyndon na mag-ingat. Mom, if anything happens to Doc Lyndon, I can't have that on my conscience. Ako nang bahala. Alam mo, itigil mo na yung pag-aalala mo. Dapat nga, nagsasaya tayo. Because I now have this in my hand. Nautakan ko na si Lynette. Sinister ng itsura. Kuya Boggs! Ibalik mo na yung cellphone, please! Lumabas ka na dyan! Kuya Boggs, please! Annalyn! Wala na si Boggs, nakalis na siya. Po! Wala na. Is that really Dad's phone? Naalala ko na ang lahat na nangyari. Si Moira, siya ang dahilan kung bakit ako na-aksidente. Hinila na ako sa hagdan dahil natatakot siya na sasabihin ko kay Zoe ang totoo. Tara. Dahil nalaman ko na hindi ako ang totoong ama ni Zoe. Annalyn, ikaw lang ang tunay kong anak. Ang nag-iisa at tunay na tanyag. Masakit na matagal na ako niloloko ni Moira. Pero mahal ko pa rin si Zoe. Ano kayong effect nito sa kanya kasi sa character niya kasi syempre ibang, although alam na ito ni Zoe, iba pa rin pag narinig mo mismo sa taong concerned tapos sa taong mahal mo, na
saying na alam na nitong hindi kayo tunay na anak kahit na sinabi niya na mahal pa rin niya si Zoe. So I wonder how this would change her character, if it would change na. No one will ever see this phone again. Hindi nagsisilpi yung voice sa martilyo. No one will ever know the truth about your dad's accident. Hindi mo Wala na sigurado makakaalam yan. na hindi ikaw ang tunay na anak ni Robert. Hindi yan malalaman ni Robert at lalong-lalo na si Lynette. You will never know. Ay, sorry po talaga. Hindi mo masasabi kung ano talaga. Natakasan po kami ng bogs na yun. Kahit po kaya yung pinsan niya pong si Aling Aida, hindi po alam kung nasan po siya. Ayop siya. Ano ba ang apelyido ng box na yun? Ipapablatter ko. Alam niyo po yung pinagtataka ko lang. Binigay na po natin sa kanya yung napakalaking pera, pero peke pa po yung cellphone na binigay niya sa atin. Ba't po kaya ganun? Lynette, anong iniisip mo? Iniisip ko lang po si Moira. Kasi nandoon din siya kung saan kami nag-meet ni Bogs. Hindi kaya binigay ni Bogs yung cellphone kay Moira? Of course. Sino pa? Ano pa ba naman ang Ay, gagawin? nalintikan na. Wala na agudasga na yun. Ma'am, excuse me ma'am, may bisita po kayo? Sino? Si Balahadja daw po. Patay ka. Kasasabi mo lang naman wala makakalam ng lihim. Ano na nga ba nangyari dun sa CCTV ng aksidente ni RJ? Eh, di ba po, binigay na po yun sa mga pulis? Binigay po ni Zoe sa kanila. Ah, Baka naman may iba pang kopya nun, ha? Sino ba ang may hawak nun bago ibinigay kay Zoe? Si Tito Michael po. Siya po yung nabigay po nun kay Zoe. wow. Si Michael naman pala eh. Sige, natawagan mo na ngayon na. Baka may kopya pa yun na naitatago, hindi lang niya sinasabi sa atin. Tawagan mo na siya ngayon. Papuntahin mo dito. Tell him to wait. Okay po ma'am. At talaga nagmamatigas pa siya. Mom, I don't think he'll stop pestering us until he gets what he wants. Tataranta na si Zoe. Mom, baka naman mamaya magsalita yun. Calm down. That policeman is just small fry. I told you, secrets are safe. Loko ka. Safe ha? Balahadja! At siya pa talaga ang sika. Ibang klase talaga itong babae ito. Wala siya. Afternoon, madam. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Sa pagkakaalam ko in your line of work, you should be discreet. Ano bang ginagawa mo dito? Kung saan ka nagpapakita? Ayoko lang na tinatakasan ako ng mga taong nagkakautang sa akin. Utang? I don't owe you a cent. Madam, 1 milyon ang usapan. Kalahating milyon pa lang ang nakuha ko. Pasalamat ka, hindi ko binawi yung una kong binigay sa'yo. Ang usapan, Ang usapan, papatay mo si Dr. Javier. Si Raulo talaga eh. Bakit? Pinaglamayan na ba siya at nailibing nang hindi ko nalalaman? pwede ko siyang tuluyan. Ngayon din. Lumipas na yung galit ko. Kaya kahit patayin mo pa si Dr. Javier, wala kang mahihita sa akin. Ang sika.
madam. Para Galing din umarting itong pulis na to eh. namang wala tayong pinagsamahan yan. Pero sige, kung ganyan na tayo, eh, bahala ka. Sandali. Bakit? Anong iniisip mo, ha? Anong gagawin mo? Walang bayad? Wala ka rin pakialam. Ito, tandaan mo ba lahat dyan? Kapag ako nilaglag mo, sisiguraduhin kong damay ka. Alam ko yun, madam. Kaya huwag kang mag-alala. Kung sasabit ka man, eh, baka may nahanap na ibang baho sa'yo mga kalaban mo. Ang galing. Sige naman, muna na ako. Ibang pasimple rin yung hagod ng pagbabanta ni Balahaja. Moira, anong pinag-usapan niyo ng pulis na yun? Nasa inyo lang. You're watching me the whole time? Just answer my question. Anong kailangan niya sa'yo? Talagang kahit saan sumuling si Moira, hinahabol siya ng mga multong ginawa niya. Wala. May tinatanong lang siya. Regarding what? Tungkol doon sa kaso mo, it was about your accident. Bakit? Di ba close na yung kaso na yan? Hindi ko alam, may kino-confirm lang sila eh. Kahit naman magtanong ako, hindi nila ako sinasagot. Yun lang. I don't believe you. Bakit? Kailan ka ba naniwala sa akin? Maraming beses. And I think that's the problem. Masyado ako nagtitiwala sa'yo. Robert, I'm your wife. Natural lang for you to trust me. Besides, I would never do anything to put you in harm's way. Aho, nilaglag mo nga eh. I really hope you're not hiding anything from me. Hindi na naniniwala sa kanya. Kahit anong sabihin niya, Sir! Andito ka pa rin? Ano ba talaga kailangan mo? At ano ba talaga sikreto niyo ng asawa ko na pati siya ayaw magsalita sa akin? Kung hindi ka makinig, sasabihin ko sa'yo. Baka naman inutusan ka lang ng asawa ko na gumawa ng kwento para papaniwalain ako. Walang ganun, Dok. at katiwa-tiwala siya. Wala siyang katiwa-tiwala kay anything that concerns Moira or related to Moira. Eh, hindi nga alam ng asawa niyo, nakakausapin ko kayo. Sabihin na lang natin na may tampuhan kami ni Ma'am Moira. At ito yung paraan ko para bawian siya. Mom, ano na? Ano sabi ni Dad nung nakita kanya kasama si Balahadia? Ang tanong, anong hindi niya sinabi? Ang daming questions ang dad mo kanina eh. Palagay ko, hindi siya naniwala doon sa palusot ko. Kaya you better be careful around your dad, ha? Baka anong masabi mo. Mommy, there's nothing to worry about me. Ang dapat iniintindi mo, yung Balahadia na yan. Anong kailangan niya? He was asking for me about his failed attempt kay Dr. Javier. So ano? Binayaran mo naman siya? Hindi. Of course not. Inuunsin Ano ko baliw? yung pati pulis. Hindi naman niya ginawa yung trabaho niya. Ba't ko siya babayaran? Mommy, ano ka ba? Dapat binayaran mo siya. Paano kung ilaglag ka niya, ha? Then I'll deny everything. Deny everything? Kahit may ebidensya siya sa'yo? Mommy naman, he's a killer. He can do anything. Hindi ka ba natatakot? Sabi mo our secrets are safe. But are they really? Or are you risking it all dahil dyan sa pride mo? Sige na nga. Tawagan ko siya. Para manahimik ka na. Para manahimik na rin siya. Inis pa eh, buisit talaga. Nasaan na nga ba tayo, Dok, bago ko istorbohin yung pagtawag ng asawa mo? Sumasagot? Hindi nga sumasagot eh. Stress. I'll call him again. Ano na? Hindi sumasagot.
Paano yan? You were about to tell me kung Wala na, nagtampo na. bakit kayo magkakilala ng asawa Nalaglag ko. na kayo. Eh, ang lagay, Dok, Harapan talaga. Hingian kung hingian tong polis na to. Kapal ng mukha. Dami. Cash. Binayaran ako ng asawa niyo para palabasin na nasa possession namin ng hard drive na naglalaman ng CCTV footage nung araw na aksidente niyo. So wala sa inyo yung hard drive? Nasaan? Hindi ko alam. Pero buwan-buwan, inaabutan ako ni Ma'am Moira para ituloy ang kasinungalingan na nasa amin ng hard drive. Basta ang tingin ko, may laman ng hard drive na yon na ikakasira ng asawa mo kaya ganun na lang ang pagpaprotekta niya doon. Ay, ayun. I told Na kay Zoe yung hard drive. you, secrets are safe. Tingin ko sa pamilya mo dapat mapunta yan. Ano to? Hard drive yan. Andyan yung CCTV footage ng pagkaka-aksidente ng daddy mo. Yun, dun pala nakaano. Tinulak yun. Grabe yung nanay niya. Impacta talaga. Ganun. I really hope our secrets are safe. I can't lose my family. I can't lose my dad. Okay, naku. Diyos ko. Wala na. Naitago na ng tuluyan. Ito si Michael. Halilin, Chang. Uy! Michael, Kaya tara bang pag-usapan natin importante? Kanina ko pa siya pasensya ka na inaantay. kung naistorbo ka namin, ha? Halika, maupo ka muna. Oh, sige. Chang, ano ba atin? Didiretsohin na kita, ha? Di ba ikaw yung nagbigay ng hard drive ng CCTV kay Zoe? Ako ang nagbigay kay Zoe noon, Chang. Pero ang tagal na noon. Bakit yun naman naitanong? Makakakuha sana kami ng ebidensya laban kay Moira, kaso naloko kami. Hirap aminin na naloko sila, di ba? may halong hiya yung pagkakasabi niya. Kaya, naisip namin yung hard drive ng CCTV. Baka kasi may kopya ka. Wala eh. I mean, kung meron din naman akong kopya, bakit ko na may tatago? Tito Michael, hindi niyo po pinanood yung CCTV footage? Hindi yan ah. During that time, talagang gusto ko lang ibigay kay Zoe, tapos, ayun, siya na, bahala. Ang useless ni Michael, kakainis. Maybe pagkatapos nun, doon niya ibinigay sa mga pulis yung hard drive. Teka! What if lang, ha? Hindi binigay ni Zoe yung hard drive sa mga pulis. Ang talino magtanong ni Lola. Okay, ang galing. Lola, paano lang po mangyayari yun? Di ba nga po, nung nagtanong po tayo sa presinto, sabi po nila, binigay na po ni Zoe sa kanila. Hindi lang po natin pwedeng makita kasi ongoing pa po yung case. Teka, what if What if wali si Lola? what nila Zoe
Yung mga pulis. Kung kasabot nila Zoe yung mga pulis. Galing na mga tanong ni Lola. Siguro sa kanya man si Ana rin ang pagka-genius. Hindi niya masagot agad, nahihiya. Yung tatay mo. Sagutin mo na. Hello, RJ? Hello, Lynette. Wala na talaga eh. Hindi na namin alam kung saan namin hahanapin si Bogs. So, ibig sabihin, itinakbo na yung pera, pati yung cellphone? Parang gano'n na nga. Mukhang malabo na na mabawi natin yung pera. Ay, nako. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran kita. Huhulog-hulugan ko, mag-iipon ako. Lynette, sinabi ko na sa anak natin, hindi importante yung pera. Ang importante yung cellphone, kung ano laman nun. Tama. RJ, hinala ko kasi napunta yung cellphone mo kay Moira. Kay Moira? Paano? Eh kasi nadoon si Moira kung saan kami nag-meet ni Bogs. Eh feeling ko talaga na isahan niya ako eh. Siya talaga yung nakakuha ng cellphone mo. Eh bakit kaya hindi mo tanungin sa asawa mo kung nasa kanya yung cellphone mo? How can I even ask her that? Malamang magdi-deny yun. Mm-mm. Wala na ba talagang ibang paraan para malaman kung ano talaga ang nangyari sa akin? Kung aksidente ba o sinadya ba yung pagkahulog ko sa hagdan? Actually, may isa pa. Yung CCTV ng building kung saan ka na-aksidente. Pero kasi binigay na yun ni Zoe sa mga pulis. Ay, ayan. Kasasabi lang ng pulis na di ba? Wala talaga sa kanya yung hard drive. So, matutumbok niya kay Zoe. Eh, hindi naman namin ma-access noon kasi ang sabi sa amin, ongoing pa daw yung kaso. Pero inisip lang namin, paano kung hindi naman binigay ni Zoe sa mga pulis yung hard drive? Paano kung kay Moira niya binigay? O kaya, baka naman tinago niya? Basta ang tingin ko, may laman ng hard drive na yun ay kakasira ng asawa mo, kaya ganun na lang ang pagpaprotekta niya doon. Hala! Huwag mo sabihin sa asawa mo, maghanap ka lang. Nakakatakot naman tong eksena na to. Andyan. Andyan sa drawer yan. Diyan. Diyan ka maghanap. Diyan. Sa kabilang drawer. Sir? Ate, ikaw pala yan, ginulat mo ako. Sorry po sir, pinapalinis kasi sa akin tong kwarto na to. May kailangan po ba kayo? May hinahanap kayo? O gusto niyo sir, tulungan ko kayo? Wala naman. May safety deposit box ba si Sino? Si Moira? Wala naman po sir. Hindi Sige ate, kwarto ni Moira. gawin mo na yung utos ni Moira. Si Zoe. Kwarto ni Zoe, puntahan mo. Paano kung hindi naman binigay ni Zoe sa mga pulis yung hard drive? Paano kung kay Moira niya binigay? O kaya, baka naman tinago niya?
It's not there. Ibang drawer yun. Ibang drawer yung pinagkukuhanan niya kanina. Ay, ayan yata. Oh, it looks different pa din. No, baka the last one. There. Ay, Wala yata dito yung hard drive. Baka nga dati pa yung nasira ni Moira. ayan parang siya. What? Oh no, yun na kaya. Yun na kaya. So, wala kang mag-suspense ah. Dali na, labas Ito nga yung hard drive na hinahanap ko. Labas na. Alis ka na dyan. Alis na. Panoorin mo na. Dali, alis na dyan. Makikita ka ng anak mo. Dad? Zoe. Is there something you wanna... Nakita niya. Ito nga yung hard drive na hinahanap ko. Is it really? Pitit talaga yun. Acting na si Doc RJ yun. Sige na, bulsa mo na agad. Dad? Bakit makikita niyo yung hawak mo? Sana binulsa mo na agad. Zoe. Palusot. Nakatingin sa may likuran mo. Is there something... you wanna tell me? Ano ang mangyayari next episode? Para mas bagay sa'yo yung tanong na yun, Moira. Total, marami kang tinatago sa akin. Dad, ano pong nangyayari sa'yo? Bakit inaway mo si Mami? Kaya sila magkasundo ni Moira, pareho silang kawatan. Box! Box! Sino ba sila? Eh, hindi ko kakilala yung mga yan! Ay, sinungaling ka talaga, sinauna! Pagkatapos mo kami kiss kami ng 1.5 milyon, sasabihin mo hindi mo kami kilala? Oh my gosh. Oh my gosh. Where are you going? I need to check something. I think alam ko kung ano yung hinahanap niya. What? Zoe, sandali! Ba't ba hindi mo nilang ibigay yung cellphone? Bakit? Ano bang nakita mo doon? Ano bang laman ng cellphone na yon? Pero sir, kung may laman ho ito, kayang-kaya ko ipakita sa inyo. Oh my God! Mami, wala na yung wardrobe ng CCTV! CCTV ng alin? Yung CCTV ng accident niya! Huli na. So that's about it. Yun yung mapapanood natin bukas. Nandun sa hard drive yung secret ng pagkahulog ni RJ na hindi pala siya aksidente nahulog kundi sinadyang itulak ni Moira para itago yung lihim na natuklasan niya na hindi maalala ngayon ni RJ kasi meron pa rin siyang amnesia.
hindi pa totally gumagaling yung amnesia niya. So that's still exciting formula ng soap. May lihim, may amnesia, and nakaka-excite pa rin sa mga audience. So again, hanggang dito na lang muna tayo. This is Abner, and thank you sa bagong mga nag-subscribe sa akin, and sana madagdagan pa uli. Just click on Pan-North TV, hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East, kundi Pan-North TV. Bye! Yun lang po.